Dumulog na sa pamahalaan ang kapatid ng OFW na binuhusan ng kumukulong tubig sa Saudi Arabia. Humingi ito ng tulong na kaagad namang tinugunan. Isinalaysay ng kapatid ng biktimang si Fahima Candice Alagasi ang nararanasang pagmamaltrato ng OFW sa kanyang amo. Si Mean Corvera sa detalye. Ito ang kalunos-lunos na sinapit ng 22 anyos na overseas Filipino worker na si Fahima Candice Alagasi matapos buhusan ng kumukulong tubig ng amo sa Saudi Arabia. Ayon sa kapatid ng biktima na si Fatima Alagasi, ilang araw pa lang na nakakarating sa Saudi ang kanyang kapatid, tumawag na ito at inireklamo ang pananakit ng amo. Madalas niya itong binubugbog, ikinukulong at hindi pinapakain ng among Arabo. Tumawag siya sa amin. Nagkwento siya na kaya nahihirapan siya kasi ang dami daw niyang inaalaga ang bata, tapos yun nga daw po. Then after that, tumawag na naman po uli siya na sinasaktan po siya ng amo niyang lalaki. Yun nga po, tinadyakan daw po, tapos sinaktan daw, pinalo siya nung may itim na nilalagay yung arabo sa ulo ko, di ba? Tapos sabi niya, tulungan mo ako kasi papatayin na nila ako. Sabi niya sa akin, panandalian lang itong pag-usap natin. Pag inabutan ako ng amo ko, sasaktan na naman niya ako. Nangyari niya ang pagbuhos ng mainit na tubig nang maihulog ni Candice ang takip ng takure. Sa kabilaan niya ng malaking sugat sa likod, pinagtatrabaho pa rin ito at pinahihirapan ng kanyang mga amo. Kasi, alam mo naman Arabi. Marami na rin po kasing balita na natatanggap namin na marami pong Pinay na pinapatay yung mga Arabo. Tapos hindi po talaga kami makatulog hanggat hindi po nakuha nung pinsan ko yung kapatid ko. Yung nanay ko po gabi-gabi kung umiyak. Every time po naaalala niya yung kapatid ko. Sabi ni Susan Ople ng Blas Ople Policy Center and Training Institute, ongoing ang investigasyon ng Embahada ng Pilipinas at Saudi government sa kaso at inaayos na rin ang repatriation ng biktima. Nangako naman si Senador Cynthia Villar na sasagutin ang gasto sa pagpapagamot ni Fahima kapag nakauwi na ito ng bansa. Nagbigay rin ito ng 10,000 pisong tulong pinansyal sa pamilya ni Alagasi, kasama na ang pamasahe pauwi sa North Cotabato. Sabi ni Villar, titignan din ng Senado kung nasusunod ang bilateral agreement sa pagitan ng Pilipinas at Saudi Arabia na layong pangalagaan ang karapatan ng mga employers at mga domestic workers. Magdidemanda ang DFA dapat kasi meron naman silang legal assistance fund na nasa budget na gagamitin nila para gastahin para kumuha ng justice yung ating mga OFW na naaabuso. We'll monitor. Alam mo naman kasi sa gobyerno, pag walang nagmo-monitor, minsan napapabayaan. So we'll monitor. We'll see to it that we're able to monitor her case. Mean Corvera, Eagle News.